Dumalo sa imbestigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Live mula sa tanggapan ng ICI sa Taguig, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, nagbigay ba ng payag sina Estrada at Villanueva sa pagkakadawit sa kanila ni Henry Alcantara? Jiggy, hindi na nga nagbigay ng pahayag itong dalawang senador na nagpunta dito kanina. Pero nakita namin sila kanina na dumating sila dito. Pero yan, hindi na nga sila humarap sa aming camera at hindi na rin sila nagbigay ng pahayag pa. Jiggy. At bukod sa dalawang senador, may ilang personalidad pa bang pinatawag sa ICI ngayong araw? Jiggy, kaninang umaga ay nandito si dating Senador Grace Poe para ipaliwanag sa ICI yung proseso ng pagbuo ng 2025 National Budget. Kasi kung maaalala natin, itong si Senator Poe ang chairperson ng Senate Committee on Finance na siyang duminig ng 2025 National Budget. Itinanggi niyang kasama siya sa anumang small commission na bahagi ng bicameral conference na umuni nagsingit ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects. Pero sinabi rin naman ni Senator Poe na yung pagsisingit, pagbibigay ng mga suggestions o ng mga initiatives ay hindi naman daw masama. Ang magiging problema raw dito ay kung ghost projects ang mga ito, kung may mangungumisyon at kung hindi dadaan sa tamang proseso ng bidding, yung pagpili ng contractor. Umaasa si Senator Poe na magkakaroon ng pagbabago sa budget process. Pakinggan natin yung kanyang pahayag. Nakakalungkot. Isipin kung halimbawa may mga ibang nasangkot na hindi mo akalain. So ngayon, ang nakikita kong pagbabago dito ay lahat ng amendments dapat may nakalagay na pangalan na proponent kung sino ang nagtulak nito. Yun. Oo. So I mean, it's a learning process, it's a painful process, pero sa tingin ko kailangan gawin. Jiggy, nandito rin kaninang umaga si Navotas Representative Toby Chanco. Dala yung mga ebidensyang may kinalaman dito sa maanumalyang flood control projects. Sinabi niya na matagal na niyang pinagdududahan nga itong bilyong-bilyong pisong halaga ng mga proyekto na may kinalaman o konektado dito kay ako Bicol Party List Representative Saldico. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. So pag pinagdugtong-dugtong mo talaga, sino ba ang Committee on Appropriations? Saldico. Sino ba yung funder at proponent? Ayon kay D. Alcantara, Saldico. So yung sinasabi ko nakakapagduda, bakit bibigyan mo ng biglang malaking pondo ang isang lugar na hindi naman hindi humihingi yung congressman doon ng pondo, maliwanag kung bakit linagyan ng pondo para makuha yung 20 to 25%. So maliwanag na yung kwento. At Gerard, bukod sa hearing, may iba pang bang naging agenda ang ICI ngayong araw? Jiggy, kanina ay nagpunta dito ang Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. para sa pagpirma ng isang kasunduan kasama ang ICI para dun sa pagbibigay ng seguridad at pagtulong dun sa mga investigasyon. Kanina ay nandito rin ang Philippine Institute of Civil Engineers para sa pagbibigay din. May agreement din sila with ICI para dun sa pagbibigay ng technical advice tungkol dun sa mga investigation sa mga infrastructure projects. At kanina rin ay pumirma rin ng kasunduan ang Mayors for Good Governance sa pangunguna ni Pasig City Mayor Vico Soto at Quezon City Mayor Joy Belmonte na nangakong tutulong sa mga investigasyon. Jiggy. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña mula sa Taguig. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.